sa lahat. 4 na trabahador patay na nang matagpuan sa loob ng isang factory ng patis sa Obando, Bulacan. Magkakatabi ang mga biktima. May nakapalibot pang lubid sa kanilang katawan. Pahirapan ang pag-recover sa mga labi na nasa loob ng isang fermentation pool. Kung ano ang sinapit ng mga lalaking yan at iba pang detalye sa trahedya, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong October 4, kasama ang buong persa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Bagyong Julian, perwisyo at pinsala ang iniwan sa Batanes. Pangulong Bongbong Marcos Jr. bumisita roon para mag-inspeksyon. Miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Bulacan at kanyang driver patay sa ambush. Love scam hub na pinapatakbo umano ng mga Chinese, sinalakay ng mga otoridad sa Pasay. Ilan pang malalaking personalidad inaasahang maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw. 8th Division World Champion Manny Pacquiao nominado na para makapasok sa Boxing Hall of Fame. At Olivia Rodrigo nasa bansa na para sa kanyang Guts World Tour. Palabasan ng bansa ang Bagyong Julian pero malaking pinsala ang iniwan nito. Sa Batanes, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang mag-iinspeksyon sa sitwasyon doon. Ito na raw ang isa sa pinakamatinding bagyo na nanalasa sa probinsya ayon sa lokal na pamahalaan. Di bababa sa 3 ang napaulat na nasawi sa probinsya dahil sa bagyo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Rumaragas ang baha ang dala ng Bagyong Julian sa ilang bahagi ng Batanes noong kasagsagan nito. Sinabayan yan ng malakas na hangin. Dahil dyan, nawasak ang maraming bahay at establishmento sa ilang bayan. Hindi rin nakaligtas sa bagyo ang ilang kapilya at simbahan. Marami ring pananim ang nasira ng bagyo. Ayon kay Batanes Governor Marilu Cayco, isa ang Bagyong Julian sa pinakamatinding bagyong tumama sa kanilang probinsya. Mula pa nung araw, wala pong namamatay dito pag may bagyo. Mayroon po nasasaktan pero minor lang po. Ligtas namang nakabiyahe papuntang Ilocos Norte at Maynila ang nasa 200 turistang na-stranded sa Batanes bunsod ng Bagyong Julian. Isinakay sila sa C-130 plane ng Air Force. Isang linggo ring naantala ang flight ng mga nasabing turista dahil sa masamang panahon. Namigay na rin ng relief goods ang Office of Civil Defense sa mga apektadong residente sa probinsya. Sa huling datos ng NDRRMC, higit 60,000 pamilya ang apektado ng Bagyong Julian. 3 ang patay, 8 ang sugatan, habang 1 ang nawawala. Mula sa Basco, Batanes, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Samantala sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies. Posible ang panakanakang malakas na pag-ulan sa Bicol, Visayas at Zamboanga Peninsula dulot ng ITCZ. Makakaapekto rin daw ito sa Metro Manila. Sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon, posible ang pulupulong pag-ulan dahil naman sa easterlies. Ang Bagyong Julian naglandfall sa Taiwan at huling namataan 240 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Humina ito at ngayon ay nasa tropical depression category na lang. Posible pa itong humina at maging low pressure area sa mga susunod na oras. Dumating na sa Batanes ngayong umaga si Pangulong Bongbong Marcos para mag-inspeksyon sa mga sinalanta ng Super Bagyong Julian. Paglapag doon, sinalubong siya ng mga lokal na opisyal ng probinsya. Kasama ng Pangulo roon ang ilang opisyal ng gabinete, kabilang si DSWD Secretary Rex Gatchalian, para mabigyan ng ayuda ang libo-libong residenteng sinalanta ng bagyo. Ayon naman sa Office of Civil Defense, wala nang isolated na mga lugar sa Batanes. Pero bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon.
Limitado rin ang supply ng malinis na tubig at 20% pa lang ng kuryente sa probinsya ang naibabalik. Sa ngayon, 17 pamilya na ang nananatili sa evacuation center. Marami ring nasirang istruktura sa Batanes na personal daw na iikutin ng Pangulo. Gusto kasi makita ni Presidente yung actual situation. So una niyang iikutin yung damages doon sa communities. Makikita niya yung mga nagbagsakan talaga mga puno at mga nawasak na mga bahay. Magkakaroon din siya ng pagpupulong doon sa mga pinuno ng Batanes. Sa ibang balita, dead on the spot ang isang provincial board member at kanyang driver matapos tambangan sa Malolos, Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Tadtad ng butas ang SUV na ito matapos ratratin ng di pa kilalang salarin sa Malolos, Bulacan kahapon. Dead on the spot ang sakay ng SUV na si Ramil Capistrano, Provincial Board Member ng Bulacan at Presidente ng Provincial Association of Barangay Captains. Namatay din ang driver niyang si Cedric Suarez. Base sa investigasyon, pauwi na ang mga biktima mula sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan nang tambangan sila ng gunman. Nagawa pa ng driver na umatras habang binabaril at nabangga nito ang isang tricycle. Tinumbok din ng SUV ang isang yero na gate ng isang junk shop. Kwento na may-ari na nabanggang junk shop, muntik pang madamay ang kanyang mga anak. Apo, yung dalawang anak ko nagbibidyo ko. Tapos nung minagbenta, buti po, minagbenta ng bote. Kung di sila umalas sa ano na yun, yung nagkakanta nila, sila po matutumbok na sasakyan. Po isang anak ko na trauma. Tatakot po siya, hindi siya makapagsalita. Mabilis ding tumakas ang gunman matapos ang krimen. 30 basyo ng di patukoy na kalibre ng bala ang naiwan sa crime scene. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa krimen. Patuloy ang investigasyon para matukoy yan, pati na rin ang pagkakakinanlan ng gunman. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mahigit 200 tauhan ng iligal na pogo sa Pasay City ang naaresto ng salakay nito ng mga otoridad kagabi. Kabilang sa mga nahuli ang 4 na hinihinalang pogo boss. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Pasado alas 6 ng gabi nang salakayin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Bureau of Immigration, DOJ at PNP ang gusaling ito sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. Bumungad sa kanila ang isang opisinang puno ng mga computer. Nadatnan ng mga otoridad ng mga Chinese national na naaktuhang nasa likod umano ng love scam. Nang tignan ng mga computer, tumambad ang mga nakalog-in na Facebook Messenger. Sa isang window, ang dami nilang bibiktimahin doon sa mga windows na nakita nila. Sa ibang bahagi ng sinalakay na opisina naman nakapwesto ang mga Pilipinong nagtatrabaho rin bilang scam worker. Kabilang dito si alias Mark. Ayon kay Mark, sila ang unang kumakausap ng mga bibiktimahin nila sa dating apps. Kapag nakuha na ang loob ng mga biktima, ipapasa na nila ito sa ibang department kung saan mga Chinese na raw ang may hawak. Nagawa lang daw pumasok dito ni Mark dahil sa hirap ng buhay. No choice na sir, wala namang bakante ng trabaho masyado sa Pilipinas kaya nakapasukan na lang din kasi may pangangailangan din po. Isa lang si Mark sa 200 love scam farm workers na nahuli sa ni-raid na opisina. Ayon sa NBI at PAOK, iisa ang modus ng pambubudol ng mga scam farm na natagpuan sa Pampanga, Tarlac at Pasay, kung saan paiibigin muna ang mga makikilala sa dating apps at saka huhut-hutan ng pera. Love scam, tapos yung other room doon makikita nyo, yun ang wallet, crypto wallet. Doon sila nagtatransfer ng pera. Yung presence ng mga pre-registered SIM cards. Kanina may mga nakita tayo, international pre-registered SIM cards na ang ginagamit nila. Aside dun sa mga local SIM cards na natin, na nakikita natin usually. And then,
isang katerbang cellphones na ginagamit na kagaya ng sinabi ni Director po ng NBI na ginagamit nila sa transaction. Lumalabas din sa investigasyon na aabot sa 1 milyong piso kada minuto ang kinikita ng sinalakay na scam farm. Isang 3D analyzer company o technology hub ang nakarehistrong klase ng negosyo base sa mga permit ng naturang pasilidad. Nadakip din ang 4 na hinihinalang mga boss nito. Dadalhin sa PAOK Detention Facility sa Pasay ang mga inaresto. Mahaharap sila sa paglabag sa anti-cybercrime law. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Inabsuelto ng Sandigan Bayan 3rd Division sina Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Janet Lim Napoles at Attorney Gigi Reyes sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Makakausap natin sa linya ng telepono si Elaine Fulgencio. Elaine, bakit not guilty ang naging desisyon ng Sandigan Bayan? Sir, not guilty beyond reasonable doubt. Ito ang naging hatol ng Special 3rd Division ng Sandigan Bayan dito nga sa plunder case na kinaharap ni former Senator Juan Ponce Enrile, ang kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes at si Janet Lim Napoles. Ayon doon sa kanilang positive kanina, no, sinabi nila na failure to prove guilt beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, mahina o kulang yung naging ebidensya para hatulan nga ng guilty itong si Enrile, Gigi Reyes at si Janet Lim Napoles. Kanina, nabigyan din tayo ng pagkakataon na makausap itong si former Senator Juan Ponce Enrile. Sa kanya, masaya siya sa naging hatol at maging si Janet Lim Napoles ay nagpapasalamat din dito sa naging acquittal nila dito sa plunder case na ito. Bagamat si dating Chief of Staff ni Enrile na si Gigi Reyes ay hindi na nagbigay ng pahayag, makita rin yung kanyang aura na nakangiti nang lumabas dito nga sa 3rd Division ng Sandigan Bayan at nagpapasalamat nga doon sa naging hatol lalo na 2014 pa nang maisampa itong kaso ito at after 10 years ito na, lumabas na yung resulta at acquitted nga itong tatlo. Jester. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Samantala, naghain na ng Certificate of Candidacy kahapon ang 3 pambato sa pagkasenador ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Handa naman daw tumakbo sa pagkasenador si Davao City Mayor Baste Duterte sa isang kondisyon. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Bit-bit ang mga placards sa tarpaulin, nagtipon-tipon kahapon ang mga supporters sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Bongo at aktor na si Philip Salvador sa labas ng Manila Hotel nang sabay-sabay naghain ng kanilang Certificates of Candidacy ang 3 sa pagkasenador sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP kung saan tumatayong chairman si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinamahan din sila ni Senator Robin Padilla na presidente ng PDP. Pag-amin ni De La Rosa, posibleng makaapekto sa kanilang pagtakbo ang mga pambabatikos sa pamilya Duterte gaya na lamang ng investigasyon sa war on drugs. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. Sa mga nagtatanong naman kung tatalab pa rin ng Duterte Magic sa 2025 elections, ang sagot lang ni Go, mga kababayan ko, kayo na pong humusga kung sa tingin ninyong nakatulong po sa inyo ang mga programa niya noong 2016 up to 2022. Yung mga build programs, yung kampanya niya against criminality. Kung nakakalakad ho ba ang inyong anak na hindi nasasaktan at nababastos, kayo na pong humusga. Nitong Miyerkules, naglabas ng larawan si Vice President Sara Duterte kasama ang kanilang ama at kanyang mga kapatid na sina Congressman Pulong Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Sinabi na ni Pulong na pag-uusapan pa ng kanilang pamilya ang plano nila sa 2025 elections. Pero ayon naman kay Go, kinukumbinsi pa raw nila ang dating Pangulo na tumakbo sa eleksyon. Yan po ang tinatawag na wait and see tayong lahat until the last day of filing. Hinihintay din daw ni De La Rosa na tumakbo na rin si Mayor Baste. We are hoping na sasama siya sa amin, tatakbong senador. Pero ang requirement lang niya is dapat si Mayor
si President Duterte ang tatakbong mayor ng Davao. Pero mukhang hindi pa na-finalize. Habang abala naman ng iba sa filing ng COC, nag-courtesy call naman si VP Sara kay Iglesia ni Cristo Executive Minister Eduardo Manalo. Nagpasalamat ang BC kay Manalo sa pagtulong ng INC tuwing may kalamidad sa bansa. Umaasa rin daw siya na magpapatuloy ang pagtutulungan ng INC at ng pamahalaan. Si Dr. Liza Ong naman ang naghain ng kandidatura ng kanyang asawang si Doc Willie Ong sa pagkasenador. Nagpapagamot pa sa Singapore ang doktor dahil sa cancer, pero uuwi raw ito sa Disyembre para personal na mangampanya. Kasama namin. Ito po ay si Brian. Sa party list race naman, mismo si Senator Grace Poe ang nagpakilala sa anak niyang si Brian Polya Manzares na tatakbong first nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Isusulong doon ang party list sa mga programa para sa pagkain, kaunlaran at hustisya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Naghain na rin ng kandidatura si suspended Cebu City Mayor Michael Rama sa kabila ng desisyon ng ombudsman na permanente siyang pagbawalang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Sa Maynila naman, inaabangan na rin ang posibleng tapatan sa mga dating magkatandem. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Naghain na ng kandidatura kahapon sina incumbent Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo sa ilalim ng partidong Asenso Manileño. Nag-motorcade sina Lacuna at Servo papuntang satellite office ng COMELEC sa SM Manila para maghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Tumakbo ang dalawa sa ilalim ng partidong Asenso Manileño. Sa gitna naman ng pagtitipon kasama ang mga taga-suporta, may sinigaw si Lacuna na tila pasaring sa makakalaban niyang dating katandem at Manila Mayor na si Isko Moreno. Matipid naman ang naging sagot dyan ni Moreno. Peace be with you. Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Sa October 8 pa raw maghahain ng kandidatura si Moreno sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Posibleng running mate niya ang anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza na si Chi Atienza Valdepañas. Tatakbo naman bilang alkalde ng Caloocan si dating Senador Sonny Trillanes. Makakalaban niya ang incumbent mayor na si Along Malapitan na nagsabi noon na ang pagiging tubong Caloocan at matagal niyang pagseserbisyo ang lamang niya sa karera. Ang sagot naman dyan ng dating senador. Ako po, I was born and raised po sa Barangay 169. No? Baka mas matagal pa ako sa kanya sa Caloocan. Ano? At siguro hindi siya nagagawi dun sa North. Susubukan namang makabalik sa kamera bilang kinatawan ng Taguig 1st District si dating Mayor Lino Cayetano. Ang kanya raw isusulong sa Kongreso. Kailangan may sariling legislative district ang EMBO na napapaloob at yayakapin ng mga Taguigenyo. But the 10 barangays of EMBO, I believe, should be the 3rd district of the city of Taguig. Ito po ang team ng One Batangas. Ito ang team na magdadala sa plano ng ating Pangulong Bagong Pilipinas. Bukod naman kay Vilma Santos Recto na muling tatakbong gobernador ng Batangas, sasabak na rin sa mundo ng politika ang mga anak niyang sina Luis Manzano na siya namang kakandidatong vice governor at si Ryan Recto na tatakbong congressman. Ay kung alam niyo lang kung gaano kahaba ang usapan namin ng aking misis na si Jessie, syempre medyo mag-iibang dynamics ng aming pamilya. Ayon kay Vilma, continuity ng trabaho at mga programa sa Batangas ang kanilang layunin, kaya sila sabay-sabay na tumakbo. Sa Cebu City naman, naghain pa rin ng kanyang kandidatura sa pagkaalkalde si suspended Mayor Michael Rama. Naglabas ng desisyon ang ombudsman para tuluyang alisin si Rama sa posisyon at permanente siyang pagbawalang makahawak ng posisyon sa gobyerno. Yan ay matapos siyang hatulang guilty sa grave misconduct at nepotism nang ipasok niya bilang casual employee sa City Hall ang dalawang kapatid ng kanyang asawa. Handa raw siyang iapela ang desisyon ng ombudsman. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod. 4 na trabahador patay sa trahedya sa isang pagawaan ng patis sa Bulacan. Ilang malalaking personalidad inaasahang maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw. At Olivia Rodrigo nasa Pilipinas na para sa kanyang sold-out concert for charity.
Mga kapatid, yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Naghain na ng kandidatura ang 11 pambato ng grupong Makabayan sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Nakapag-file na rin ang Certificate of Candidacy sina Makati Mayor Abby Binay at Las Piñas Representative Camille Villar. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mon Galvez. Mon, anong latest dyan? Jess, halos tig-apat na po na ang mga nakapaghain ng kandidatura para sa pagkasenador at maging kinatawan ng party list sa unang tatlong araw ng COC filing dito sa Manila Hotel, Tent City. At inaasahan pa nga yung madaragdagan sa pagpapatuloy ng paghahain ng COC ngayong araw. Maagang dumating ang nasa 11 pambato ng grupong Makabayan sa ilalim ng kanilang banner na Taong Bayan sa Senado. Binubuo yan ng mga kinatawan mula sa mga grupong Bayan, Piston, Kilosang Mayo 1, Kadamay, Filipino Nurses United, Sandugo, Pamalakaya, Kilosang Magbubukid ng Pilipinas, ACT Teachers Party List at Gabriela Party List. Layunin daw nilang itaas sa 1,200 pesos ang arawang sahod at tanggalin ng Regional Wage Board. Nakatakda ring maghain ng COC sa pagkasenador ang labor leaders Senator Yodi de Guzman at bukluran ng manggagawang Pilipino President, Attorney Luke Espiritu sa ilalim ng partido Lakas ng Masa. Nabigo si de Guzman sa pagkapangulo noong 2022 habang natalo naman sa pagkasenador si Espiritu. Samantala, nakatakda ring magsumite ng COC ang miyembro ng Nationalist People's Coalition na si Makati Mayor Abby Binay. Naghain na rin ng kandidatura sa pagkasenador ang Las Piñas Congresswoman na si Camille Villar. Kasama sila sa senatorial slate ng Administrasyong Marcos sa 2025. Katunayan, dumating na nga rito sa Manila Hotel ang mga taga-suporta ni Villar na nakasuot ng orange na mga damit at bitbit ang mga poster na may mukat pangalan niya. Just sa mga oras na ito, nagpapatuloy yung isa-isa na pagsasalita dito sa harapan ng nasa 11 kandidato sa pagkasenador ng Makabayan Bloc. Ang nakasalang ngayon ay si Amira Lidasan ng Sandugo, no? At sa mga oras na ito, siya ay natatanong tungkol sa mga issues na kanilang balak dito nga sa pag-upo niya sa Senado. At ang sinasabi ng Makabayan Bloc kanina, mas malakas yung kanilang kumpiyansa na makakalusot sila sa Senado dahil compared daw in the past years na ilan lamang, ngayon halos buong slate ang kanilang pambato this coming 2025 elections. Kanina nakita nyo na nga rin, naka-standby na rin sa likod nitong pinaka-backdrop na yan, sina Congresswoman Camille Villar, kasama niya si former Senate President Manny Villar at ang kapatid na si Senador Mark Villar naman na nandun na sa likod, at nasusunod na rin na sasalang naman dito sa media para sa ilang maikling panayam at para mailatag nga kung anong kanilang mga balak oras na maupo sa Senado at sa Kongreso para naman sa mga party list representatives. Jess. Okay, hintayin pa natin yung kanila magiging sagot sa magiging panayam sa kanila mamaya. Muli maraming salamat, Mon Galvez. Sa ibang balita, patay ang isang lalaki matapos hindi makahinga sa loob ng tangke sa isang pagawaan ng patis sa Bulacan. Pati ang mga taong sasaklolo sana sa biktima ay namatay rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Magkakatabi pa ng matagpuan sa Malabalon na bahagi ng isang pagawaan ng patis ang 4 na lalaki sa Obando, Bulacan. Ang 3 sa kanila may nakatali pang lubid sa katawan. Higit 2 metro o 6 na talampakan ang lalim ng tinatawag na fermentation pool o tangke kung saan ginagawa ang patis. Base sa investigasyon, kahapon inutusan ng may-ari ng pabrika ang pamangking si alias Rodolfo, isang maintenance crew na linisin ang fermentation pool. Kalaunan, nawalan umano ng malay si alias Rodolfo at bumula pa ang bibig kaya sumaklolo ang 3 niyang kasamahan.
Itinali nila ang lubid sa kanilang mga katawan para kunin ang kasamahan sa malalim na fermentation pool. Pero kahit sila, hindi rin daw nila nakayanan ang masangsang na amoy at nahirapan ding huminga. Kalaunan, tuluyan ding binawian ng buhay ang tatlo. Pagdating ng mga rescuer, napansin nilang walang pangontra sa mabahong amoy ang mga biktima, lalo na si alias Rodolfo na trabahong linisin ng fermentation pool. Kaya tingin ng mga pulis, posibleng na-suffocate o nalagutan ng hininga ang mga biktima dahil sa amoy. Sir, nung tinatry na i-retrieve ng BFP, pati rin sila, hindi sila makatagal din dun sa loob. Ayon sa pulis, nakakasulasok daw talaga yung amoy sa loob ng paggawaan ng patis. Kaya naman kailangan gumamit ng breathing apparatus ng mga kawani ng BFP. Sa katunayan, mula dito sa gate, malalanghap mo ang di kaaya-ayang amoy. Kinatok ng News 5 ang gate ng mismong paggawaan ng patis, pero walang sumagot sa amin. Sabi ng may-ari, matagal na daw na hindi nag-ooperate, sir, yung patisan na yun. So, non-operation kasi wala naman kasing wala kasing laman yung iba na tangke. Nakausap naman namin ang kaanak ng isa sa mga biktima at sinabing may kasunduan na raw sa pagitan nila at ng may-ari ng pabrika. Hindi na raw isasailalim sa autopsy ang mga bangkay. Kumbinsido umano ang mga kaanak ng biktima na aksidente ang nangyari. Sasagutin din daw ng may-ari ng patisan ang gastos sa burol at libing. Mag-uusap naman daw po kasi tinanong ko po kasi sa kanya kung bukod dun sa burol at sa libing, kung maibibigay siyang financial sa amin. Meron naman, kaso wala pa siyang sinasabing halaga. Wala pa rin kasi kaming kasunduan sa may pulis. Patuloy pa ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Inaalam din kung may pananagutan ba ang may-ari ng paggawaan ng patis sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Susunod, Olivia Rodrigo, halo-halo agad ang hinanap sa pagdating niya sa Pilipinas para sa Guts World Tour. Pambansang kamao, Manny Pacquiao, nominado na para sa Boxing Hall of Fame. At isang klase mala fiesta ang sorpresa para sa Teacher's Day. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Halo-halo secured. Yan agad ang inatupag ng film singer na si Olivia Rodrigo pagdating niya sa Manila kahapon. Ibinida ng singer ang litrato ng halo-halo ng isang lokal na kainan sa kanyang Instagram story. Anya, excited siya na nakalapag na siya sa Pilipinas. Dumating si Liv sa naiyak kahapon kasama ang kanyang actor boyfriend na si Louie Partridge. Bumisita siya sa bansa para sa napaka-special na Philippine leg ng kanyang Guts World Tour. Gaganapin ito sa Philippine Arena bukas, October 5. Nominado ang 8th Division Boxing Champion na si Manny Pacquiao na makapasok sa Boxing Hall of Fame. Inaasahang makakapasok ang isa sa mga pinakamagagaling na boksingero sa kasaysayan ng sport sa susunod na taon. Gamit ang pinagsamang bilis at lakas, nakakuha ng 62 wins si Pacquiao kabilang ang 39 knockouts. 8 beses din siyang natalo at may 2 draw. Nagsimula ang kanyang professional career noong 1995. Bagamat nagretiro na noong 2021, sumabak pa rin sa iba't ibang exhibition matches si Pacman. Ang pinakahuli nitong taon lang kontra sa Japanese na si Rukiya Anpo. 3 Pinoy pa lang ang nakapasok sa Hall of Fame, sina Flash Elorde, Pancho Villa at Papa Sarial. Totoo ito, ikalawang magulang natin ang ating mga guro. Grabe rin naman kasi yung sipag at sakripisyo nila para makatulong sa pagkamit natin ng ating mga pangarap. Kaya naman po, ang magkakaklase na to pasabog ang sorpresa para sa kanilang guro para sa Teacher's Day.
Very extra ang paparade ng magkakaklaseng ito habang sinasabayan ng teacher nila papunta sa kanilang classroom. Complete with arko, flag, marching band at majorette. Meron pang mga nagwawali sa dadaanan ni teacher. Tiniyak nilang buong school ang nakakaalam kung gaano nga naman nila na-appreciate si teacher. Pagdating nila sa classroom, bumulaga kay teacher ang munting handaan. Sabi naman ng netizens, senyales ito na ramdam ng buong klase ang pagmamalasakit ni teacher sa kanila. Sweet naman, oh. Totoo. At least in that one day, mapakita lang yung appreciation sa mga guro. Sa lahat ng mga guro natin, saludo po kami sa inyo. At mga kapatid, 82 days na lamang po ay Pasko na. Yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.